Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, August 28, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Unang araw ng COC filing para sa barangay at sangguniang kabataan elections, dinagsa. Yoso ang na panatilihing maayos, malinis at magiging successful ang ating barangay and SK elections. COMELEC nagpaalala ukol sa gun ban at premature campaigning. We have reason to believe that this ex-policeman is still connected with the government. Dating pulis na nanutok ng baril sa nakaalitang siklista, binawian na ng lisensyang humawak ng armas. Gilas, Pilipinas, handang dumaan sa butas ng karayom para manatili sa FIBA World Cup. Two old friends meet again. At sa hashtag Sana All. Wala pa mang eleksyon, ang Loverboy na kandidatong ito, bakit tila nanalo na? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dinagsa ang unang araw ng pagsusumite ng kandidatura sa ilang lugar sa bansa. Muli namang nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato na sumunod sa mga patakaran para sa halalan. Narito ang ating Balitang A to Z. Nabigla maging ang Commission on Elections sa mataas na bilang ng mga Pinoy na naghain ng kanilang kandidatura para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa unang araw ng filing period ngayong August 28. Bukod kasi sa holiday ngayong Lunes, dinagsa ang filing dahil sa paniwala ng ilan na swerte ang petsa ngayon. Gaya na lang sa SM Manila. Kami po, alas 3 pa lang nandito na. Nakikiusap kami, salitan. Inuna po uli nila yung senior po ulit. Dito pa lang, pag-agad pa lang namin, masikip na. Hindi na kami makapasok agad. Wala man na nag-a-assist ng mga COMELEC sa amin. Hindi namin alam kasama ng pwesto. Hindi alam sa District 1, District 2, District 4. Mga titigil District 4 sila, pero pila ng District 2. So, ini-insist nila, kanina pa raw sila, ba't mali pila nila? Nahilo lang ako, nagpawis. Dahil sa daming tao, sobrang tao, marami. Ginagawa po namin lahat ng paraan para makonsol yung crowd. Pero nag-uunahan po talaga. Dahil sa dami ng aplikante, maagang nagpatupad ng cut-off ang Manila COMELEC District 1, 2 at 4. Halos pang 3 araw na raw kasi ang bilang ng mga gustong maghain ng COC at hindi ito kayang iproseso lahat. Hindi lang namin na-anticipate na ganito kaagad kadami sa unang araw ng filing ng Certificates of Candidacy. Bubuhos yung mga kababayan natin. Ang dami nila pero nakakatuwa dahil isa lang ang ibig sabihin pinagkakatiwalaan nila yung proseso. Samantala sa Taguig City, naging maayos naman sa pangkalahatan ng proseso, maging para sa mga barangay na apektado ng paglilipat ng jurisdiction mula sa Makati. Okay naman po ma'am kasi susundin natin kung ano yung deklarado ng mga namumuno. Sana maibalik yung bigas sa mga elementary. Kasi hirap na hirap ang mga magulang. Ang mahal ng bigas ngayon 56, pinakabababa, 52, 53. Ay hirap na yung mga mamamayan. Muli namang nagpaalala ang COMELEC ukol sa mga paglabag, partikular na sa mga tatakbo sa SK pero overage na o lagpas 24 years old pagsapit ng October 30. Kanina, merong nahuli dyan sa Manila. Pinakita pa yung kanyang birth certificate. Nung ma-countercheck, hindi naman pala totoo. Pasensyahan na lang po, mapapailan namin ang kasong falsification, tapos at the same time, perjury pa yon. Muli ring nagpaalala ang komisyon sa pag-iral ng gun ban at pagsimula ng COMELEC checkpoints. Ngayong opisyal na ring nagsimula ang election period. Gayon din laban sa mga nangangampanya bago pa man ang simula ng official campaign period sa October 19. Premature campaigning po. And yan po ay may kulong na 1 hanggang 6 na taon. At the same time, yan po mga magkakalaban, baka pwede magbantayan na lang po. I-report niyo po kagad sa COMELEC. Bukod sa COMELEC, nakiisa rin sa unang araw ng election period ang iba't ibang local government officials at kapulisan na tiniyak ang pagpupursigi para sa isang malinis, maayos at mapayapang halalan.
Naging makulay at maingay nga ang unang araw ng COC filing sa iba't ibang bahagi ng bansa mula sa first-timers, second-timers, mga bata at matatanda na ang mga mukha ng mga nais maglingkod bayan silipin sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Madaling araw pa lamang ay matyaga ng pumila ang 77 anyos na si Ruperto Flores para mag-submit ng kanyang Certificate of Candidacy bilang barangay kagawad sa unang distrito ng Caloocan. Bigo man siya sa unang beses niyang pagtakbo noon, nagbabakasakali siya na mas malakas na ang laban niya ngayong halalan. Kanina pa kami, alas 4 pa, sa dami. Nag-ano na kami ng pila rito. Tapos, pumasok kami, alas 8 na. Sandali lang, pagdating namin doon, lahat kagad ng mga independent, pinapasok kagad. Kasama niya ring pumila ang 62-year-old namang si Maria Lina Del Mundo na tumatakbo ring kagawad sa parehong distrito. Alas 4 po ng madaling araw, nakapila na po kami. Ayon sa kanila, payapa at madali ang paghahain ng COC dahil sa mabilis na proseso na nagsimula naman sa tamang oras. Maganda nga dahil kahit marami, madali lang. Marami roon nakapila, pero madali lang. Okay sila mag-ayos, mabilis. Mabilis naman po, marami sila sa loob. Excited naman ang grupo ng mga kabataang ito na tatakbo sa SK election upang matugunan ang kanilang mga adhikain. Ayoko kasing mag-focus yung kabataan dahil lang sa liga, ganon. Ayokong itatak sa mga tao na yung pag sinabing sangguniang kabataan is about sports lang. So gusto kong palawakin pa yung saklaw ng sangguniang kabataan. Gusto ko ng big changes sa lugar namin and di ko po siya kasi nakikita sa kasalukuyang nangyayari ngayon. Para po matapos na yung bulok na sistema at mapalitan ng mga bagong ideya ng paglilingkod. Samantala, naging maingay at makulay naman ang unang araw ng COC filing sa Parañaque. Kanya-kanya kasing pakulo ang mga tatakbo, bit-bit ang kanilang mga supporters. Pero paalala ng COMELEC, panatilihin ang kaayusan sa gitna ng mainit na labanan. Sa mga supporters po natin, I know that medyo nagiging passionate po tayo dun sa pagkakampanya sa ating mga kandidato. But let's make it, kumbaga, at least violence-free because Parañaque has no history of any election-related violence. So let's keep it at that. Inaasahan natin na halos 652,000 positions ang magiging subject ng labanan at kung kaya naman mga kukulangin ng 2 milyon ang mag-a-apply ng kanilang certificates of candidacy. Sa daming yan, sa lawak na yan ng buong bansa, inaasahan natin na meron talaga na maghahasik ng lagim, meron talaga na mamimili ng boto, meron talaga na hindi susunod sa mga patakaran. Bagamat marami ang naghain ng COC ngayong unang araw, inaasahan ng komisyon na mas marami pa ang hahabol sa huling araw ng filing period sa September 2. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Bad news sa mga motorista, muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa ika-8 sunod na linggo. Sa abiso ng oil companies, maglalaro sa 70 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, 30 centavos sa gasolina, 80 centavos naman sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, ang panibagong oil price hike ay bunsod ng takot sa posibleng patuloy na bawas produksyon ng krudo sa Saudi Arabia at pagbabawas ng langis sa Estados Unidos. Samantala, nakaambaring tumaas ng 2 hanggang 4 na piso ang 11 kilogram na tangke ng LPG sa Setyembre. Itinuturing ni Pangulong Marcos Jr. ang yumaong si Migrant Workers Secretary Susan Tutts Ople bilang isang halimbawa ng kabayanihan. Muling kinilala ng Pangulo ang dedikasyon ni Ople sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga overseas Filipinos na itinuturing din bilang modern-day heroes. Kinilala rin nito ang kontribusyon ng mga guro at magsasaka ngayong araw ng mga bayani. We must mention a dear and departed friend who we can only describe as well as a hero. And that is our good friend who we just lost, Secretary Tutts Ople. And she is a perfect example of what true heroism can be.
Hindi pa man nakakaahon ang Ilocos Sur at Cagayan mula sa mga nagdaang bagyo, muli na namang nasalanta ito ng bagyong Goring, ang Cagayan at Ilocos. Bukod rito, may panibagong bagyo na namang nagbabantang pumasok sa bansa. May balitang A to Z si Giselle Simon. Yun lang. Isinailalim na sa red alert status ang lalawigan ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at ilang pang lugar dahil sa bagyong Goring. Naka-red alert tayo ngayon simula noong 25 ng Agosto. Kasabay din yan yung mga region ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa ay naka-red alert din. Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 58 na lugar sa bansa ang lubog pa rin sa baha dahil sa patuloy na pag-uulan dulot ng bagyo. We also had reports on 81 flooded areas. Sa ngayon, 58 are still flooded, 10 nagsubside na, and 13 pa yung nagsasubside sa regions 1, 2, Calabarzon, Mimaropa, and 6. Sa ngayon, wala pang naitatalang casualty dahil sa bagyo, pero libo-libo naman ang apektado. Pansamantala namang hindi madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang 13 kalsada sa CAR, Ilocos Region at Cagayan dahil sa landslide. Meron na tayong 7,919 persons as of reporting time kanina ang apektado, no? At for 2,302 families in 92 barangays. Ito ay matatagpuan also sa regions 1, 2, Calabarzon, Mimaropa, 6 and CAR. Dahil sa pinsala, suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa Cagayan bago pa man magsimula ang opisyal na pasukan. Tinatayang nasa 40 million pesos na ang halaga ng pinsala ng bagyo sa infrastruktura. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Goring sa Huwebes ng hapon. Mula ngayon hanggang sa paglabas ng PAR ang bagyo, inaasahan natin mapapanatili sa typhoon category. Habang may binabantayan naman isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang papasok ito sa bansa pagsapit ng Miyerkules o Huwebes at sa katatawaging bagyong Hana. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpupugay sa mga bayani ng Pilipinas sa paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong araw. Nag-alay ang Pangulo ng bulaklak sa isang hindi kilalang sundalong na mayapa bilang bahagi ng seremonya. Sinabi rin ni PBBM sa kanyang talumpati na kahit ordinaryong Pilipino ay pwedeng maging bayani sa simpleng paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaugnay nito, kinilala ng Pangulo ang mga makabagong bayaning nagtataguyod ng kanilang pamilya, pati na ang mga tumutulong sa muling pagbangon ng ekonomiya na nasadlak simula nang tumama ang COVID-19 pandemic. There is also, of course, the Filipino teacher who, in spite of a meager pay, strives not only to be a good educator to our youth, but a patient and persevering servant of government and of the people in many various activities outside of their strict job description. Susunod sa ibayong balita, joint naval drills ng Pinas, Japan, US at Australia. Hindi raw pagkakampihan laban sa China. At Gilas Pilipinas, posible pa kayang makapasok sa FIBA playoffs? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inaasahang nasa 22.6 million estudyante sa buong bansa ang magbabalik eskwela bukas. Batay sa datos ng Department of Education, pinakamarami ang sa Calabarzon na umabot sa mahigit 3.4 million na mag-aaral. Sinundan ng Central Luzon at NCR na may tig 2.5 at 2.4 million. Muli namang tiniyak ng DepEd ang kahandaan katuwang ang iba't ibang ahensya para sa maayos na pagbabalik eskwela ngayong school year 2023-2024. Inaasahan namang bibisita si VP Sara Duterte bukas sa Kalaungan Elementary School sa Asturias, Cebu. Binawi na ng Philippine National Police ang lisensya ng baril ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales na nahuling nanutok ng baril sa isang siklista sa isang kalsada sa Quezon City.
Ayon sa PNP, wala ng karapatan si Gonzales na magdala pa ng baril, lalo na sa inasal nito sa nasabing viral video. Sa pool sa video, si Gonzales na nanutok at akmang ipapalo ang baril sa isang siklistang kanyang nakaalitan matapos magkagitgitan sa daan. Sinabi naman ni Pinoy Road Bikers Moderator Attorney Raymond Fortuna na hindi na magsasampa ng kaso ang nasabing siklista dahil sa umunoy banta sa kanyang buhay. Ngunit posible pa rin makasuhan si Gonzales ng administratibo, lalo na at isa itong dating opisyal. We have reason to believe that this ex-policeman is still connected with the government. Then he is liable for conduct unbecoming of a public official under RA 6713. Then this will not prevent our Senate and our House of Representatives from initiating an investigation in aid of legislation in order to craft laws to prevent any similar incidents. AFP giniit na hindi tugon sa pangharas ng China ang sinasagawang joint naval drills ng Pinas, Japan, US at Australia. Samantala, 3 US Marine patay sa air crash sa kasagsagan naman ng drills sa Australia. Ang balitang A to Z Overseas mula kay Billy Torres. Nagsagawa ng joint naval drills ang Pilipinas, Japan, US at Australia sa South China Sea. Inilahok ng Japan Maritime Self-Defense Force ang pinakamalaki nilang vessel na Izumo at Samidair. Sa pahayag ng Defense Ministry ng Japan, target ng drills sa palakasin ang kolaborasyon sa pagpapatupad ng malaya at ligtas na Indo-Pacific. Ang drills ay kasunod ng insidente ng pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa Philippine vessel sa Ayungin Shoal. Sa gitna nito, maring itinanggi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang nasabing drills ay pagkakampihan laban sa Beijing. Japan, US, Australia, and the Philippines are not, I repeat, not ganging up on China. No, we are doing this for our own interests. Binigyan din nito na hindi na bago ang ganitong aktibidad sa AFP. Itong mga ginagawa natin mga coalition or yung ginagawa natin mga joint exercises are not addressed towards one specific country. No? Ang ginagawa po natin is that it is very good that we interact with the other militaries because in that way we develop our capabilities in terms of training. Kaugnay nito, hindi na rin magde-deploy ng military officers ang Pilipinas sa China dahil sa pangharas nito sa South China Sea. Malabo na rin anyang matuloy ang joint drill sa pagitan ng China at Pilipinas. Sa tingin ko mukhang malabo ng matuloy yung sinasabi nilang proposal nila na magkaroon ng joint exercises with us. Sa ngayon kasi dapat po talaga ay ihinto nila yung ginagawa nilang coercive and dangerous tactics, no? At yung pag-challenge nila sa atin. Samantala, patay ang 3 marino ng US nitong linggo matapos mag-crash ang Osprey aircraft sa remote tropical island ng Australia sa kasagsagan ng military drills. Ayon sa mga opisyal ng US military, 23 ang sakay ng nasabing aircraft, ilan pa sa mga itong nasa kritikal na kondisyon. Pinatitiyak naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang masusing investigasyon sa insidente. This tragedy and the recent loss that Australia also suffered reminds us all how grateful we are to those who serve in uniform, risking their lives every day to protect and defend the country they love and to keep the rest of us safe. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Hindi pa tapos ang laban, ika nga. Yan ang fighting spirit ni Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes. Papasok sa kanilang ikatlong laban sa FIBA World Cup bukas. Yan ay kahit tila isang butas ng karayom ang daraanan ng kupunan. Samantala, isang kasaysayan naman ang muling ginawa ni Pinoy pole vaulter EJ Obiana. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Miko Agustin. May pag-asa pa. Ito ang sinabi ni Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes bago ang kanilang laban kontra world number 10 Italy bukas. No matter how flickering that hope is, that hope is still alive. So we still have to keep our heads up and find a way to play our best on the next game.
Bagamat natalo kontra Dominican Republic at Angola, hindi pa tuluyang nakasara ang pinto ng Gilas para makapasok sa susunod na round ng FIBA at 2024 Paris Olympics. Kailangan lamang talunin ng Pilipinas ang Italy at lamangan ng hindi bababa sa 13 puntos habang dapat manalo ang Dominican Republic kontra Angola. Dahil sa quotient system, kailangang mas mataas ang lamang ng Pilipinas kung mananalo sa Italy para tanghaling second best team at pumasok sa playoffs at posibleng maging best Asian team upang direktang makapaglaro sa Olympics. But in the end, it's going to be dependent, I think, on again, the other games. It's not going to be in our hands. The only thing that's within our control right now is the next game. Para naman kay Gilas guard Kiefer Ravena, bagamat mabigat, ipapagpag na lamang nila ang pagkatalo sa unang dalawang laro upang hindi makaapekto sa kanilang laban sa Italy. We can't be emotional at this time where we have one more game left to focus in. So yun lang, sayang lang pero kailangan bumawi ulit. Magsisimula ang laban ng Gilas kontra Italy alas 8 ng August 29 sa Smart Araneta Coliseum. Samantala, muling umukit ng kasaysayan si world number 3 Ernest Jan Obiena matapos sumungkit ng silver sa 2023 World Athletics Championships kahapon sa Budapest, Hungary. Few men that's gone over 6 meters this season. Took a bronze medal in Eugene a few years ago. But Messi at the top. Ito ay matapos tumalon si Obiena ng 6 meters na siya ring personal at Asian record at tumapos sa likod ni world number 1 Armand Duplantis. Kaugnay nito, ibinahagi ni Obiena ang paghihirap na kanyang dinanas matapos tamaan ng COVID-19 2 linggo bago ang mismong laban. Right now, it's a question if physically I'll be ready. It's a question if physically am I able to compete with one of the best and the best of the world? And just praying to God that there's a reason why this is happening. Ito ang unang silver ng Pilipinas sa nasabing patimpalak at ikalawang medalya matapos ang bronze na si Obiena rin ang nakakuha noong nakaraang taon. Para sa Balitang A to Z, Nico Agustin. Sa aming pagbabalik, Batang Quiapo star Lovie Poe ikinasal na. At ano itong agaw eksena sa unang araw ng COC filing? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ikinasal na si Lovie Poe sa kanyang fiancé na si Monty Blanco nitong weekend sa Berkshire, England. Stunning ang Batang Quiapo star sa kanyang wedding dress na gawa ng Filipina designer na si Patricia Santos Yao at fashion stylist na si Adrian Concepcion. Ang wedding song, harp and cello version ng kanta ni Regine Velasquez na Pangarap Ko Ang Ibigin Ka. Big time din ang mga bisitang dumalo, kabilang ang kapatid ni Lovie na si Senator Grace Poe at anak nitong si Brian Lemanzares. Present rin ng celebrity friends na sina Bella Padilla, Rian Ramos at Drs. Vicky Bello at Hayden Ko. Hashtag sana all ang surprise romantic moment sa unang araw ng COC filing. Sinabay kasi ng ating ka-A to Z na si Jay Jimenez sa kanyang paghain ng kandidatura ang wedding proposal sa life partner na si Melanie. Ang agaw eksena moment, panoorin. Two old friends meet again, wearing older faces, talk about the places they've been. Someday they meet again, but never need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be love. Wala
Wala pa maghalala na ba may nanalo na pala? Congrats Jay at Melanie. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa ating ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Ayon sa kanya, laging hangarin ang kabutihan ng bawat isa, maging huwaran para sa isa't isa sa pagtupad ng tungkulin. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!